Isang gabi nga na mahimbing kaming natutulog. Bukas na ang uwi ni Zack at paniguradong gagala na kami. Excited na ako na makalabas ng bahay na ito at masisiraan na ako ng bait sa sobrang inip kapag nagdagal pa ako rito ng tuluyan. Nakarinig ako ng pagkabasag at kalampag sa baba kaya dali-dali akong bumaba. Nakita ko ang isang lalaki na pinatulog ni Manang, si Manang gamit ang isang panyo. At mas lalong nanlaki ang mata ko at kinabahan nang makita ko ang may pakanin nito. Siya, yung lalaki sa kabilang panig ng isla, ang lalaking laman ng panaginip ko. Anong ginagawa niya rito? Masama nga ba siya na tao? Kasalanan ko to. Akmang tatakbo na sana ako pataas upang malak ang pinto. Nang makatawag ako ng tulong, ngunit huli na ang lahat. Nahuli ako ng isang lalaki. Bitawan mo ako, hoy! Huwag niyo akong isalvage. Maawa kayo sa akin. Hindi ko na naituloy ang sasabihin ko nang takpan ng isang lalaki ang ilong ko. Doon ako nawala ng malay at nilamon ng dilim. I am so dumb. Lock up, love. Alisa Magcalas Ferrer. Tila sa pagmulat ng aking mata ay nakaramdam ako ng pagkirot sa aking ulo at sentido. Napatulala ko ng ilang minuto. Hinayaan na mag-adjust ang paningin at saka nang maisip ko kung ano nga ba ang lagay ko, ay napatayo na lamang ako. Muntik pa nga ako na matumba kasi nahihilo pa ako ng bagya. May posas din ang kamay ko na nakakabit sa kama. Tiningnan ko ang paligid. Isang silid na kulay puti at brown ang disenyo. Base sa tunog ng mga hampas ng alon, sa labas ay nasa tabing dagat pa kami. Kahit na nahihilo pa ako, ay pilit ako na nag-iisip ng paraan upang makatakas dito. Baka pinaplano na pala nila akong bitayin o gawa ng makasamang bagay. I should know sooner. I should not leave our home kung alam ko lang na mangyayari to. I tried to find something that I could use to destroy this chain. Kahit ano, pero wala. Everything is considering a futile action. Nasasaktan lang ang kamay ko sa kakapukpok ko. Bumukas ang pinto at iniluan nitong ang lalaki na dahilan ng pagkidnap sa akin. He is wearing a tight sleeveless shirt and short. He looks undeniably handsome with his poker face and messy hair. But erase, anong iniisip mo, Alisa? Mahabagin ka. Why are you fantasizing a guy? Be the reason para maging 6 feet underground ka na sooner? Agad akong nagsusumiksik sa pinakadulo ng kama at sinamaan siya ng tingin. If only my gaze could pierce him, he should have a hole already. How dare him to kidnap me? I should not trust him. Wag kang lalapit sa akin kung ayaw mong magkamatayan tayo. Don't you ever dare. I threatened him even though I don't have any idea if I have the position to do so. Knowing that he has the upper hand, he looks battered, tired, and exhausted. Inilapag niya ang isang tray sa tabi ng kama. It has a bowl of soup and the usual set of breakfast. Doon ko lang naisip na nagugutom na nga ako. My stomach is grumbling. I do not know. You could be so stubborn, mahal. Kumain ka na at saka na tayo mag-usap. Kanya na para bang boss. Sino ba siya and what? He just freaking called me, mahal. Wala tayong pag-uusapan dahil wala akong balak makipag-usap sa taong kinuha ko sa sarili kong bahay na gumagamit ng dahas. And stop calling me mahal. Hindi nga kita kilala eh. I saw how pain evidently shone on his eyes for a moment. Medyo nagigilty ako sa part na yun. Lumapit siya sa akin na sa sobrang lapit ay tila maduduling na ako sa pagtitig sa gwapo niyang mukha. That he's so handsome na tila hinugot ito mula sa libro sa sobrang gwapo. Ang kanyang pabango ay napaka-pamilyar. His eyes gaze straight to my soul. Hindi mo ba ako kilala ngayon? Pero hindi ako magsasawang ipaalala muli sa'yo kung sino nga ba ako sa buhay mo, mahal. We won't leave this island without you remembering me, Alisa. Pinapangako ko yan sa'yo, sambit pa nito. Parang nanlalambot pa ako mula sa sinabi niya. Tila sobra naman kasi ang pagtibok ng puso ko. Kakaiba ang epekto niya sa akin. Para bang kilala siya ng puso ko. Parang hindi siya limot ng damdamin ko. Gustong maniwala ng isip ko. Gusto kong paniwalaan siya. Pero paano si Zack? Hindi ba at sinabi niya na nakasal kami? Anong ibig sabihin nito? Parang mas lalo akong naguguluhan ngayon.
I know that you are still confused, my love. I know that you won't easily remember our past, but I will patiently wait until you remember us. Ganun kita kamahal, Alisa, na handa akong maghintay kahit abutin man tayo ng habang buhay rito. Aniya at hinalikan ako sa noo. Nilisa na niya ang silid, ngunit iniwan niya ang puso kong naghurumintado sa bilis ng pagtibok. Sino nga ba siya? Bakit ganito na lamang ang nadarama ko sa tuwing lumalapit siya sa akin? Ano nga ba siya sa buhay ko? Ang daming tanong na naglalaro sa isip ko. Ang daming gumugulo ngayon sa isip ko. Gusto kong malaman kung bakit nga ba ganito na lamang kung umakto ang puso ko sa tuwing lumalapit siya. Sino nga bang ang dapat kong paniwalaan? Hays, ang gulo-gulo na ng buhay ko. Minabuti ko na lamang nakainin ang inihanda na pagkain sa akin ng lalaki na yun. Ano nga kasi ang pangalan niya? Pangalan nga hindi ko matandaan, tapos paano ko po siya mapagkakatiwalaan? Nakakairatang amnesia to. Minabuti ko na lang na kumain na at gutom na ako, tapos ganito pa yung ganap sa akin dahil nakaposas ang kaliwang kamay ko ay isang kamay lang ang ginagamit ko. Nahihirapan ako sa totoo lang, pero wala akong magawa. At imposible sa taong gutom. At walang imposible nga sa taong gutom, kaya lamon ako ng lamon. In fairness naman ay masarap ang hinanda niya sa aking pagkain at nakakainit ng sikmuro ang soup. Mabuti at nabusog ako at masasabi ko na magaling siyang magluto. Tila natulala naman ako nang may dumaang mga alaala sa aking isip. Nakayakap daw ang isang lalaki sa aking likod habang nagluluto ako. Tila napaka-sweet naman namin sa isa't isa. Napahiga na lang ako matapos kumain. Hindi ko na malayan na sa sobrang pag-iisip ay nakatulog na pala ako. Nagising na lamang nang may naramdaman akong gumagalaw sa kamay ko. Anong ginagawa mo? Nauutal na tanong ko habang nakapatong siya sa akin. Ramdam ko ang pag-iinit ng aking pisngi. He smirked, kinalagan lang kita mahal. Hindi pa natin pwedeng gawin to habang hindi bumabalik ang iyong alaala. Napahiya ako roon, kaya tinulak ko na lamang siya. Hindi ko naman alam na parang napasobra ang tulak ko sa kanya at napalakas ang bagsak niya. Agad ko naman siyang nilapitan. Kita ko na nakahawak sa bewang niya ang lalaki. Hala, okay ka lang? Do I look okay? Aniya, habang namimilipit sa sakit. Hala, so bakit ako pa yung nag-guilty rito? Inalalayan ko na siyang makaupo. Siya naman kasi ang may kasalanan eh. Napakaangas niya at isa pa kidnapper siya no, pero hindi matiis ng konsensya ko na hindi siya tulungan. So I basically help him sit on the bed. Anong gusto mong gawin ko? Hayaan kong basagin mo o labagin mo ang personal space ko? Pwede ba? Pakawalan mo na nga ako rito. Sawang-sawa na nga akong makulong eh. Pati ba naman ikaw, sambit ko na hindi maiwasang hindi manlumo. Hindi naman siguro ako pinanganak para lang maikulong nakakainis. Tinaasan naman niya ako ng kilay na may napakagwapo niyang paningin. Shut up, Alisa. Stop fantasizing your kidnapper snap. I snap. How are you sure that I am revoking your personal space when you are my wife? Aniya tila namamangha pa. Anong wife? Ako, asawa niya. Parang hindi naman ako makapaniwala sa sinabi niya. How come na ganoon ang nangyari? Hindi ba at ang sabi sa akin ni Zach ay siya ang asawa ko? How can you say that si Zach ang asawa ko? Sigaw ko sa kanya. Para namang nagpanting ang tenga niya. Mabagal siya na lumingon sa akin at sakang ngumisi pa. Am I in trouble? He looks mad and dark. Lumapit ang mukha niya sa akin, kaya nahagip naman ang mukha niya ang mga mata ko. Ang gwapo talaga niya. Space is timeless. Kaunti na lang ay maniniwala na ako na anak siya ng Diyos. Binayaan Alisa, I am your husband and you are my wife. Whatever that bastard told to you is a pure lie. Kung may paniniwalaan ka man, ako yun. Hindi yung taong takot kang ipakilala sa mundo kasi itinatago ka. Me? I am willing to show you to everyone, to your family. Willing ako na ipakilala sa iyong lahat, mahal ko. Iiwan muna kita, hayaan na mag-isip. But I know in the end that I am the one who is saying the truth. Sambit niya na lalong nagpagulo sa isip ko. Bago niya ako iniwan, I also observed na hindi na pala ako nakaposas.
Tumayo na ako at sinubukan ng makalabas. Luckily, the door wasn't locked at all. So, I am free to observe the corner of the house. Malaki ang bahay, kahit na mukhang bahay bakasyonan. Maingay kasi sa likod, and I think that is the generator. Bumaba na ako at lumabas. I don't have any escaping routes. Napapaligiran ng dagat at walang matalaw na kahit anong isla na malapit. I think this is a private beach, kaya wala ring mga inhabitants dito na tao. No one will able to help me. I am all luck here, kasamang lalaki na sinasabing asawa ko raw siya. Right, I am as lucky as hell. Blake San Ferrer. Walang pagsisidlan ang saya ko. All I want is her again on my life. At matapos ang matagal kong paghihintay, ay nandito na nga siya. She must lose her memories, but I am willing to help her recover it or create new memories with me. Sa ngayon ay 4 lang kami na naririto sa isla ng kaibigan ko. Isang katulong na marunong ng all-around na gawain at isang tauhan na guard na standby habang nasa malapit na isa lamang ang iba pang tauhan kung kakailanganin man. Pero kumpiyansa naman ako na hindi kami agad mahahanap ng gagong sak na yon. I will let him taste his own dose of medicine. I will assure that he will gonna be insane. Mag-isip siya kung paano niya hanapin ang asawa ko at tingnan ko na lang kung mararamdaman niya at saka ko siya pababagsakin ng minsanan. He's packing mess up to apparel. He should definitely learn his damn lesson. Balik kay Alisa sa babaeng mahal ko. Alam ko na wala siyang maalala. She's still clueless, but I know that time will come. Her memories will be hell again. Sumumpa ako na magiging pasensyoso ako hanggang sa maging normal ang lahat dahil sa hinaba-haba man ng posisyon. Alam ko, may patutunguhan to. Sa simbahan pa rin ang bagsak namin. Susunduin ko bukas ang anak ko. Isasama ko siya rito sa isla. I know that my son misses his mother so much and maybe Blaze could help his mother and my wife to heal her mother on other way. Minabuti ko na muna na buksan ang laptop ko. Nasa isang gazebo ako rito sa isla na pinahiram ako sa akin ng kaibigan ko. I'm still coordinating with some stuff. I'm so busy right now and my hands are really full. Masyado ako maraming pinagkakaabalahan. My phone rang and I answered it. Son, not that I don't want to, but I am curious, why did you extend your vacation? Is there something happened? Agad na tanong ni Mami sa kabilang linya. I can hear the curiosity on her voice. I cannot give everything to her. I let out a big sigh. I think I should say it now. Mommy, we found my wife and she has an amnesia, I said, dropping the bomb. I can hear Mom's gasp. How? I need the details, Blake. Ani Mom. Kaya napakwento ko lahat maski ang magiging mga hakbang ko. Kailangan ng masusing paghanda. Ferrer are powerful. But hindi rin naman mahina ang mga Rutherford. I shall do as drastic measurement to capture the culprit and let him have what he deserved. A packing karma. Tinapos ko ng tawag. At saka na tumayo. Pumasok na ako sa loob at nakita ko si Aling Jessa, ang kinuha kong kasambahay na maglilinis sa sala. I saw my wristwatch and it's almost lunch. May tanghalian na bang manang? Why are you still cleaning here? Tanong ko. Kung kamot ang ulo na lang na matanda, sir, nagpresenta na po si Ma'am Alisa na magluto. Gusto niya sana na siya raw ang maghahanda ng pagkain. Ani ni Manang with her strong Bisaya accent. I nodded as a reply. Hindi ko naman maiwasan na hindi mapangiti. My wife is still fond of cooking. Masarap ang luto ng asawa ko. Hindi ba? At nasasabi ko naman na matagal na akong nawala ng gana sa pagkain. Pero tila nagugutom ako nang malaman ko na ang asawa ko mismo ang nagluluto ng tanghalian namin. Pumunta ako sa kusina at pinapanood ko kung paano ayusin ni Alisa ang mga plato at kakainin namin habang humuhuni-huni at kumakanta pa siya. She looks too gorgeous in any way that I could imagine. Hindi ko lubos maisip na makikita ko pa ito. That finally, she is here again from how many years that I felt lonely. Ay shit, bakit ka ba nanonood dyan? Nakakagaulat ka naman eh. Aniya na nagulat na makita ako. Lumapit ako sa kanya at niyakap siya. Miss na kita. Mahal, I will wait until you remember our love.
Alisa, I will patiently wait because I cannot unlove you anymore. Fire, Alisa Magkalas. I don't understand why my heart react like this na sobrang bilis ng tibok ng aking puso sa tuwing madadampi ang balat nitong lalaki na to sa akin. I don't know why his touch seems familiar and why do I felt longing for this to happen. Nang bumitaw na siya sa akin ay sinimulan na namin na kumain. Nagluto ako ng kaldereta na manok, mainit-init na sabaw na may lemongrass at roasted beef. Hindi ko alam kung anong pumasok sa utak ko at biglang gusto ko siyang ipagluto. Sinimulan ko nang magsandok ng kakainin namin ngunit isa na lang siya na ang naglagay ng kanin sa aking plato. Napangiti ako nang hindi ko namamalayan. Nahuliin niya akong nakangiti kaya naman ibinalik ko sa poker face ang expression ng aking mukha. Pahiya ka, Alisa. Tahimik na kaming kumain. Pinapanood ko na ang magiging reaksyon niya. I don't know why I felt relieved na makita kong kumakain siya ng magana at mukhang nagugustuhan niya lahat ang inihain ko. Your cooking are still one of the best. Papuri niya sa akin na ikinapula ng mukha ko. I am so embarrassed. And yet, I felt so much happy on how he praised me. Paano tayo nagkakilala? Anong pangalan mo? Lakas loob na tanong ko para malaman ko ang pangalan ng kidnapper ko. Yun lang ano? He smiled a kind of smile that could melt someone in an instant. I am Blake San Ferrer, the wife of Alisa Magkalas Ferrer, and your one and only love of my life, Ania. At nang marinig ko ang pangalan ng estranghero, ay nakaramdam ako ng kakaibang bilis ng pintig ng aking puso. Blake, a name that tastes familiar on the tip of my tongue. I never thought that I am able to feel so much happiness on just simply hearing this name. Does it mean that he is saying the truth and Zach spread me lies all of this time? What is the meaning of this? Is Blake the answer to my question? Is he the key? Nananahimik na lamang ako at kumain na. Si Manang na lamang ang naghugas ng pinagkainan habang ako naman ay nagagala sa isla. Tila kita ang nakapalibot na dagat sa amin. The gentle breeze of wind is lovely feeling to touch on my skin. Ang sarap sa pakiramdam na dumidikit ang init ng araw sa aking balat. And happiness, is this happiness? Bakit hindi ko to naramdaman ni minsan kay Zach?